Are you a Filipino living abroad? Pagod ka na bang mag-paycheck to paycheck at gusto mo ng better life for you and your family? O gusto mo lang makamit ang iyong mga financial goals? Don't worry, sa video na to, we'll discuss how we as Filipinos living abroad can achieve financial freedom. I will be clear na hindi to get rich quick or pyramid scheme. First of all, let me tell you na there is no magic or quick solutions when it comes to building wealth. Pero I do believe na posible ang financial freedom for us Filipinos, especially with these 4 basic principles that I'm going to share with you. So whether veterano o bago ka lang sa abroad, keep watching and let's go from utang to yaman. Hello kaibigan, let's talk finances. Alam mo bang pagkakaiba ng iba't ibang types of financial accounts katulad ng checking or savings account? Ano ang iba't ibang klaseng retirement options mo pag nasa retirement age ka na? At bakit mahalaga ang credit score lalo na sa mga bansa katulad ng dito sa US? Para sa ating financial freedom, kailangan nating maintindihan ang mga basic financial terms and concepts para maging handa at empowered tayo to make an informed choice in our financial decisions. Sa pagkakaroon ng sapat na knowledge about sa pera, mas mapipili natin ang mga tamang desisyon tulad ng pag-iipon, pag-i-invest o pagbabudget. Ito ay makakatulong sa atin na makontrol ang ating mga gastusin, mapalago ang ating kita at maabot ang ating mga pangarap sa future. Hindi lamang ito magbibigay sa atin ng financial freedom, kundi pati na rin ang peace of mind at security para sa ating mga mahal sa buhay. Sa huli, ang pag-aaral ng financial education ay hindi lamang sa now or kasalukuyan, kundi para din sa ating mas magandang bukas or future. Maraming ways na mag-learn about financial education tulad ng pagbabasa ng mga financial books or podcast o dito rin sa YouTube, like this channel, Filipino Money. Ang misyon ng Filipino Money ay para ma-empower at ma-educate ang ating mga kapwa Filipinos dito sa abroad about financial literacy. Hindi kasi ito kadalasang tinuturo sa school or sa bahay, kaya't mahalaga na tayo mismo ang mag-aral at umaksyon o kumilos para sa ating financial freedom. Alam mo yung pakiramdam na gustong-gusto mo nang bumili ng panibagong iPhone? Kasi feeling mo, deserve ko to. Kahit na wala ka pang sapat na pera, but inisip mo, may darating naman na pera, di ba? Kaya kaskas now, iyak later? Pero pagdating sa sweldo mo, biglang wala na. Lahat napunta na sa mga bills. Wala nang natira para sa future self mo. Kapag ganito ang nangyayari, parang endless cycle, di ba? Ang ending, naiipon lang natin ang ating utang. Hindi tayo nakakapag-save at hindi natin natutupad ang mga financial goals natin. Sabi nila is we should live below our means. Na hindi natin kakasusin lahat ng ating kinikita. Hindi tayo magpapadala sa mga impulse buying o pagbili ng mga bagay na hindi natin kailangan. Halimbawa, ang pagbili ng kung ano-ano online o paggasto sa maliliit na bagay na hindi mo naman naaalala. Alam mo kung sino ang nakakaalala? Ang credit card bills mo o ang bank account mo na wala, then you have zero savings kasi wala ka nang natira sa pera mo. Kaya mahalaga rin ang magkaroon tayo ng budget para aware ka sa money mo na coming in and going out. Importante ang budget, lalo na sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan at fulfillment. Basta alamin natin kung saan napupunta ang ating pera at may plano tayo kung paano natin ito gagamitin ng maayos. In short, we spend with intention and within our means. Ang importante ay magkaroon tayo ng habits at disiplina ngayon sa pagiging responsable sa ating mga finances para ma-secure natin ang ating financial freedom. Ano nga ba ang mga pangarap mo sa buhay? Gusto mo bang makabili ng sariling bahay, makapagpakasyon taon-taon, magkaroon ng college savings para sa mga anak mo, o makapag-retire ng maaga o maayos? Lahat ng ito ay posible kung tayo ay mag-ipon at mag-invest para sa ating mga future goals.
May iba't ibang rason kung bakit kailangan nating mag-save. Ang pinakamahalaga at una sa lahat ay ang pagkaroon ng emergency savings fund para sa mga hindi inaasahang pangyayari or emergencies tulad ng nasirang kotse mo na kailangan mo para makapag-work. Or worse, pag na-lay off ka or nawalan ka ng trabaho. Kapag may emergency savings fund ka na 3 to 6 months of living expenses like housing, food and transportation, magkakaroon ka ng peace and security para sa anumang mga events o posibleng emergencies na ating harapin. Mahalaga rin na magkaroon tayo ng mga short-term goals tulad ng pangbakasyon natin, pamasko, pangpasalubong o para sa bagong iPhone kung gusto mo. Ito ay para sa mga bagay na hindi emergencies pero gagawin o kakailanganin mo in the near future. Para naman sa long-term tulad ng pagbili ng bahay, college funds o paghahanda para sa iyong retirement, mahalaga ang pag-i-invest upang mapalago ang ating pera. Hindi sapat na itago lang ang pera sa ilalim ng matres o sa bangko na walang interest dahil hindi ito nakakapag-compete sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o sa inflation. Sa pamamagitan ng tamang pag-i-invest tulad ng pagbili ng mga index funds, stocks, bonds o sa real estate, maaari nating paramihin ang ating pera sa pamamagitan ng compound interest. Pero ingat lang po tayo, kaya't importante ang financial education para alam natin at aware tayo bago tayo mag-invest. Huwag mag-invest sa mga di natin alam o sa mga pyramid schemes or get-rich-quick schemes na nagbibigay ng di realistic na mga kita or worse, may posibilidad na mawala mo ang lahat ng iyong pera. Building good savings and investing habits, kahit na slow and steady, will win the race. Last but not the least, pag-uusapan natin ang medyo controversial na topic for us Filipinos. Ang katotohanan na sometimes as Filipinos, we have the extra responsibilities and expectations from our families, tulad ng pag-provide sa ating mga relatives back home at iba't ibang klaseng obligasyon kahit sa ating mga extended family. In my opinion, napaka-crucial na i-prioritize muna natin ang ating own security at safety tulad ng pagsakay natin sa airplane. Sabi sa safety demonstration ng mga flight attendants before tayo tumulong sa iba, di ba? Importante na suotin muna natin ang ating mga safety mask para ma-ensure mo ang safety at security not only for you but ng lahat. Walang makakatulong sa iba kung hindi natin matutulungan ang sarili muna natin. Kaya't same when it comes to finances, importante na maging financially stable muna tayo, like having an emergency fund bago tumulong sa iba. Minsan, ito ang pinakamahirap na hurdle, lalo na sa mga Filipinos living in abroad. Mahirap humindi, oo ka na lang ng oo, lalo na pag may humihingi sa iyo ng tulong. Minsan, akala ng iba madali buhay dito, sa kabila ng pagkakayod natin, araw at gabi, pagkakabaon natin sa utang para lang mabigyan natin ang ating mga mahal sa buhay. Madalas, nakakalimutan na natin ang ating sarili at ating future. We have to ask ourselves, nagtatabi ba ako ng pera para sa future ko, like aking retirement? Paano kung ako'y nawala ng trabaho? Saan ko kukunin ng pera? Ang mga ganitong sitwasyon ay hindi lamang mahirap, kundi maaari ding maging dahilan sa ating pagsistress sa buhay. Importante ang balance sa ating personal goals at financial duties natin sa iba. Kaya't mahalaga na huwag nating ipabaya ang ating mga finances para meron tayong peace of mind and financial freedom sa ating future. And there you have it mga kaibigan. Posible ang financial freedom para sa ating mga Filipino na nandito sa abroad sa pamamagitan ng financial education, spending with intention, saving and investing para sa future, at ang pagbabalance natin sa ating mga personal financial goals and family expectations. Remember, it's never too late for us Filipinos to take control of our finances and work towards our financial freedom. Meron ka ba iba pang other ways na di ko na-mention? Please leave it in the comments for others to know. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and share it with your fellow Pinoy friends and family living abroad. And of course, please subscribe to Filipino Money for more financial tips and lessons for Filipinos living in abroad.
Until next time, let's go from utang to yaman.